Anyway, mga boss, nasa na ba tayo? Eto, uso ngayon yung mga bantaan sa mga galing sa mga DDSO. Mukhang makakasuhan. Mukhang makakasuhan yung mga nagbanta po kay Senadora Risa Ontiveros, pati na po yung mga bumabalahura, no? Yung mga nagme-message, nagko-comment na bumabalahura doon sa vlogger, no, na kaibigan natin na si Mima Alicia, mukhang kakasuhan, no. Ito po yung balita diyan, mga kababayan, no? Kasi pati si Risa Ontiveros, binabanatan nila, ikaw na ang susunod. Oh, ha? Ibang klase ang mga DDS. Pagka DDS, oh, mga bossing, ang, yung tipo bang, yung mga boss nila, yung mga idol nila, pilit na iniiwas po ang kanilang sarili na mapagbintangan na sila yung mga nagpapatsugi. Pero itong mga DDS, ikaw na ang susunod. Tipo ho bang parang sinasabi nila na, kinakalaban nyo yung mga idol namin, ha? O sige, eto dapat sa inyo, no? Isusunod kayo ng mga idol namin. Babasahin ko po, mga kababayan. Sabi dito, sandali lang, ha? Dalawa ba to? Hindi pa. Sabi ho dito, mga bossing, ikaw ang susunod, no? Senator Risa, ilang kakamping at BBM vloggers nakatanggap ng death threat matapos ang pagpaslang kay Mima Alicia. Oo, yan, yung mga ganyan. Ayan o, yung mga may pangalan na ganyan. Di ba? Pag sinabi, ikaw na ang susunod, malay mo ba naman kung alam nun talaga kung sino yung mga listahan? O malay mo ba naman? Yun talaga yung mga pumapaslang, mga kababayan. Kaya, bibigyan ng hakbang at bibigyan ng tsansa itong mga ito na na ibigay sa kanila yung mga gamot para sa kanila talaga. Biruin nyo, ito isa. Kailan nyo isusunod sila? Sabi nung isa, ikaw na ang susunod. No, sabi naman ito, alam ko yung Dean Chase na ito, nakasuhan na to eh, no? Or umiyak na to kung di ako nagkakamali eh. Etong Dean Chase na ito. Tapos ito siguro, nawala na yung issue, lumalakas ulit yung loob. Wala bang kokontrata para kay Senator Risa Ontiveros nang matapos na ang kaburikatan nito? Hindi nyo ba, kayo mga DDS, hindi nyo ba maaalis yung mga pagbabanta ng ganyan? Dahil kasi kami alam naman namin, pang keyboard warrior lang yan eh. No? Alam namin pang type lang kayo eh. Yung mga ganyan. Kasi nga, hindi nyo maipaglaban yung mga iniidolo ninyo. Kaya, puro ganyan lang kayo. Di ba? Pero kapag ka naman, nadawit, nasama, hiya ka naman. Pambiro ko lang naman po iyon eh. Hindi ko naman po talaga gagawin iyon eh. Oh. Pero pag nakasuhan kayo, mahirap yan. Ha? Yung kinikita nyo sa piso comment, hindi aabot yan. Yung iniaangal ninyo, kung nasaan na yung 20 pesos na bigas, pagka kayo nakasuhan, diyan sa mga pagbabanta ninyo, ay nako, grabe. Sa mga ano pa lang o, sa mga acceptance fee, mga bossing, no? Sa mga acceptance fee pa lang, tingin ko sa panahon ngayon, mababa na 80,000 ho eh. Acceptance fee ibig sabihin po nun, yung bayad na yon ay ang pagtanggap ng lawyer doon sa kaso mo para idepensa ka. Ngayon, siyempre, meron pa po yung mga fee sa mga pagdalo nila doon sa mga hearing. Ngayon, tingin ko sa panahon na ngayon, 2026, mahina ang pinakamaliit na ano ba to? English nun, yung bayad sa mga pagdalo nila. 5,000 ang mahina diyan, mga bossing. Kada hearing. Tapos nakikita namin kayo umiiga kayo. Kayo na lang yung naghahanap ng 20 pesos na bigas. Anyway, yung 20 pesos na bigas, ayan, kalat na po
sa buong Pilipinas, mga bossing. Di ba? At alisin na natin yan, tigil na natin yan. May papakita lang po akong programa, mga kababayan, nung lagi nilang pinagbibintangan at lagi nilang sinasabi na ito daw pong tao na to ay corrupt, pero ito naman po yung mga nakikita natin. Sabi ni asan ba yun? Sabi ni Alice Herona, Attorney P. Hindi. Yung pagdalo mismo doon sa hearing. Hindi ko lang, nakalimutan ko lang yung English, mga kababayan. Eto, no? Programa ni ni Martin Romualdez, House Bill 81 o Tingog Party List, House Bill 8191, ginhawa sa Kuryente Act, diskwento sa kuryente para sa minimum wage earner at indigent families. Kung matandaan nyo ho, mga kababayan, si Rodante Marcoleta, nung panahon ho ng eleksyon, ay nangako, no? Appearance fee, ayun, salamat, Herona. Yan. Appearance fee ang tawag doon. Appearance fee ngayon, 5,000. Yan yung pinakamura ngayon. Kung matandaan nyo, si Rodante Marcoleta, mga bossing, ginamit sa atin, sa mga kababayan natin, yung linyahan na pag 2,000 pababa ang iyong kuryente ay malilibre na. Nanalo po, nakulong na, hanggang ngayon, wala pa din pong nauumpisahan doon sa ipinangako. Ito po, nauna pa, mga kababayan. At saka si Congressman Sandro Marcos, ganyan din po ang isinusulong. Di ba? Eh, siyempre po, lalo ngayon, isa sa malaking porsyento ng ating mga binabayaran ngayon, kuryente ko. Di ba? Kung madidискwentuhan, kung ilang porsyento, maganda yan. Ilang kaban ng bigas ho yun. Di ba? Sabi dito, benepisyo sa taong bayan, 50% na bawas sa electric bill ng mga minimum wage earner, 100% libreng kuryente para sa mga mahihirap na pamilya, automatikong diskwento ng walang pila, proteksyon sa mga nangungupahan. O, asan pa yung isa dito? Yung kay Marcoleta, wala na. Hindi ko na narinig ho yun. Simula, lalo na nung nakulong si Marcoleta, di ba? Madami pong mga politiko, yung mga papangakuan tayo, sasabihin, ganito yung plano nila, ganito yung gusto nilang gawin. Pero, yung 2,000 pababa po ba ni Marcoleta? May narinig na po kayo? Wala. No? Hindi na nabanggit. Wala nang nabanggit. Mga bossing, Diyos ko po. Ayun, siguro. sabi ni It Wasn't Me, pinangakuan na nga, gusto pa, tuparin pa. Sabi ni Eden, Medianero, no? Kawawa ang DDS nang mawalan ng 10K, no? Hindi na po 10K yan. Ngayon po, 12K na po iyan, mga kababayan. 10K, Alan Peter Cayetano, at 2K naman, doon sa 2,000 na pangako ni Rodante Marcoleta na libreng kuryente, mga bossing. Sabi ni LD, Channel Cutie, Marco Beta. Kaya nga po, wag tayong umasa, masasaktan lang tayo. Susunod boboto tayo nung mga talagang hindi pakitang tao, boboto tayo nung talagang totoo at kayang panindigan po yung kanilang mga sinasabi. Okay? At wag lang iidolo. Ganun, no? Anyway, mga kababayan, araw ngayon may pupuntahan kami. Kaya, sabi ni Luis Sousa, sa wakas, nakanood din ng live mo, idol. Kaya lang po, tapos na tayo. Pagpauman ninyo, babawi ako sa inyo bukas ng umaga. Ganap na alas 10:30 o kaya alas 11 ng umaga, Pilipinas time ho, mga kababayan. Sa ngayon, papaalam muna ako. Maraming salamat and God bless po sa ating